Umaga na sa puso ko at tanawin ko pagkakalis ni Kristo. Umaga na sa puso ko. 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 Happy Thursday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos sa ating paggising ay sapat upang ang buong araw na ito ay ating kilalanin ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay muling magbulay-bulay ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating online morning devotion, ng Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan natin ang ating umaga upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay. Ito ng ating pamagat na sa habag ng Diyos at sa mga katangiang namumukod sa isang lingkod. Ang ating Bible verse nga po ay sa 2 Corinthians 4:1-6 at muli ay ating babasahin ang talataang 1 at 2 at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon: dahil sa habag ng Diyos ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Tinalikuran na namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipangsalita ng Diyos.
Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan at ng Diyos, kaya't handa kaming magpahatol kanino man. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig na kanyang mga banal na salita. Noong Wednesday morning ay ating pong tinalakay yung point number 1, kung saan ang habag ng Diyos ay naihalimbawa ng isang lingkod na kahali-halina ang buhay sa mataas na ebanghelyo at pag-akay ng taong kay Kristo. May naitala po sa aklat ng A Monument to Religious Nationalism sa ating pong butihing ka Ruben Trinidad na siyang naging author, kung saan doon ay nai-record at naitala ang ilang mga mabibiyayang pangunguna ng Bishop Nicolas Zamora sa kanyang pamamahayag ng nahikayat. Marami ang tumanggap sa ating Panginoon at marami ring mga challenges na sa panahon na kanyang pangangaral. Merong mga naghamon ng mga debate at iba pang mga aral ng pagpapaliwanag. At lahat ito ay patuloy na sa biyaya at habag ng Panginoon dahil sa marubdob na ang kanyang focus ay nakatuon doon sa ebanghelyo at pag-akay sa mga tao tungo kay Kristo, ay kinhabagan ng Panginoon at ang katagumpayan ay naranasan ng ating minamahal na obispo Nicolas Zamora. Sabi po sa talataang 4, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y mga talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos, small letter D po yun, nakasamaan sa daigdig nito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, siyang larawan ng Panginoon Diyos. Sabi nga po doon sa talatang 2-3, ito ay nagpapakita ng kalunos-lunos na kalagayan ng walang pagkilala sa Panginoon Diyos, sa tunay na Diyos. Sila ay mapapahamak. Ang mga walang pagkakakilala sa Diyos ay binanggit na dito sa ating mga talataan at ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Hindi nila makita ang tunay na liwanag ng Ebanghelyo. Kaya napakalaki nga po ng hamon, no, sa larangan ng misyon hanggang sa ating kasalukuyang panahon. At ito po ay kinakailangang matugunan ng iglesia, lalo na doon sa mga nabubulag ng mga katotohanang nararapat na ang aral at salita ng Panginoon ay kanilang masumpungan. Araw-araw po ay marami ang pumapanaw na walang pagkakakilala sa Panginoon Diyos. Maraming tao ang napapahamak dahil sa kawalan ng kaugnayan sa Panginoong Hesus. Nakalulungkot, mga kapatid at mga kaibigan. Gaano kahalaga sa atin ang mga buhay ng mga taong ito. Misa nga sa ating mga pagdaan sa mga lugar, sa kalsada, sa iba-ibang mga probinsya, makikita natin mayroong mga tao na mga pumanaw. Ang wika nga po, sagipin natin sila upang sila hindi pahamak. Tulungan natin sila na makita nila ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo na siyang larawan ng ating Panginoon Diyos. Ang sinasabi po ay the mercy of God is seen in a servant who is called to action, who remains and obeys his calling until the fulfillment of the work he is called to do. Tayo pong lahat ay lingkod ng Panginoon Diyos. Marubdob na nakatuon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at sa pag-aakay ng tao. Di po ba ito yung isa sa magandang tagubilin ng ating Bishop Nicolas Zamora? Mahalin natin ang ating iglesia at yung ating mga pananampalataya at ganun din sapagkat isa sa karangalan ng tao ay ang gawin ang kanyang mga tungkulin.
Tayo po mga lingkod ng Panginoon na isa ito sa ating ministeryo ng paglilingkod. Tayo ay humayo, magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ito ay kinakailangang makita sa ating mga puso ang meron tayong marubdob na nakatuon sa pagpapaunlad, pagpapahayag ng Ebanghelyo upang makapag-akay ng isang tao, Panginoon. Sumunod po na ating bigay puntos, ang wika nga po ay ang habag ng Diyos ay naipapahayag ng isang lingkod sa sukdulang pag-ibig at walang pag-iimbot ng mabubuting gawa sa mga tao. God's mercy expressed by servant in a radical love and selfless good deeds that inspire people. Sabi po sa verse 5 and 6, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay ng liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Pinaliwanag po sa 5 and 6 na ang lingkod ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Kristo ay nakasentro ang paglilingkod, at ito ang pinatitimyas ng sukdulang pag-ibig sa Kanya, at sila'y lingkod para sa mga tao dahil sa ating Panginoong Jesus. Ito ay manag na maliwanag sa kanilang mga pag-iisip dahil upang ang kadiliman ay mapawi at lubusang isuko ang kanilang mga sarili para mahayag sa kanila ang wangis ni Kristo. Malinaw nilang pinapahayag na ang lingkod ng Diyos ay hindi ang Panginoon kundi si Kristo Jesus lamang. Yan, hindi po ang kanilang mga sarili ang Diyos, kundi ang tunay na dapat luwalhatiin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang wika nga po sa 1 Peter 4:10-11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang mangaral ay dapat sa salita ng Diyos ay pangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas at kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, at magpakailanman. Amen. Ang wika nga po, ang ating patuloy na panawagan para maging lingkod ng Panginoon Diyos tulad ni Martin Luther, John Wesley ng Pilipinas, sa Pablo ng lahing Kayumanggi na tumutukoy kay Bishop Nicolas Zamora, ay nagpapatuloy sa pangitain katulad ng sinabi 6:8, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? At si Isaias ay tumugon, narito po ako ang inyong isugo. Kapag ito ay ating itinugon, tayo ay ang ating panahon nangangailangan ng isang lingkod na isang tutugon sa tawag ng Panginoon para sa paglilingkod sa mundo ng kasalanan. Ang pangitain ni Isaias na "Here I am, send me" ay nangangailangan ng dagliang tugon. Ito ay isang pangitain ng isang masunuring lingkod para sa paglilingkod na bunga ng kahabagan ng Diyos. Tinipon tayo ng Panginoon para sa sigaw ng pagkakaisa at pananagutang maibsan at malunasan ang sakit na nagpapahirap sa mga tao. Tinipon tayo ng Panginoon sa isang aktibong pakikilahok sa pag-akay ng mga tao at sa pagwakas, dahilan sa sila ay tiyak na ligtas sa dako sa paanan ng ating Panginoon. Saan man at buo ang ating pag-asa ng bawat isa ay makabagong Nicolas Zamora. Kung paano si Bishop Nicolas Zamora ay talagang nagbigay ng kanyang marubdob na pagnanasa na makapag-akay at maibahagi ang Ebanghelyo. Ang sabi nga po sa ating patuloy na pagbubulay-bulay sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon, ang habag ng Diyos
sa mga katakingiang namumukod sa isang lingkod ng ating Panginoon. Muli ko pong nais na manalangin sa Panginoon at kayo ay aking isama sa umagang ito sa papasok sa trabaho, sa eskwelahan, sa ating mga kapatid na may mga karamdaman at sa iba't iba pa natin mga kahilingang panalangin. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, ang buhay at lakas. Umagang ito, dalangin namin ang aming mga kapatid na papasok sa work, sa school, mga kapatid namin na may mga karamdaman at ang aming nalalapit na church anniversary. Sa iyo pong mapagpalang kamay at kahabagan, Panginoon, ay maranasan ng bawat isang nakikinig ang iyo pong masaganang basbas at pagpapala sa buhay nila at sa kanilang buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Papuri at pasasalamat po sa Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin na friendly reminder po sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Pumayo po tayo at maglingkod.